Be man enough. Yan ang hamon ng CIDG sa former Ateneo coach na si Tab Baldwin kaugnay ng pagkamatay ng dalawang student athletes. Kasama sa investigasyon kung bakit nag-conduct ng training sa dagat na may malakas ang current. May report si Patrick Gupo. Man up, be man enough to face the investigation. Yan ang diretsahang hamon ni Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Robert Murico II kay Coach Thomas Tab Baldwin. Kaugnay pa rin yan sa investigasyon ng pagkamatay ng student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulaw, Aurora. In the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother. If you're talking about the battle cry of Bebab, band of brother, if you're a brother, hindi ka tatalikod. Ipinasabina na ng CIDG ang 48 individual na kinabibilangan ng mga manlalaro, coaching staff, school officials at first responders. Noong Lunes, nagsimula na ang pagkuha ng mga pahayag sa mga dating manlalaro ng kupunan. Nitong Miyerkules naman, 10 current players ng Ateneo basketball team ang ipinasabina. Ngunit 7 lamang ang dumalo. Ayon sa CIDG, nagbigay rin sila ng access sa mga psychiatrists at psychologists para sa players na mangailangan ng intervention. We have communicated with the school authorities and their parents during the issuance of the subpoena, and we specifically requested them to be accompanied by a counsel of their own choice. And as of now, every one of them has their own lawyers, including yung mga coaches. Inaasahan naman ng CIDG ang pagdalo ng iba pang manlalaro sa mga susunod na araw. Naglabas na rin ng CIDG ng panibagong sabina kay Baldwin kasabay ng paghingi ng mga CCTV at aerial footage para mas mailarawan ang mga pangyayari bago ang trahedya. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng CIDG na hindi aksidente ang pagkalunod ng dalawang manlalaro. Dagdag pa ni Murico, hindi sa harap ng resort nangyari ang insidente. That the incident did not actually happen in front of the resort. It was about 300 to 700 meters away. The recovery effort was only 300 meters near the resort because they were swept by the current. Isa pa sa mga sinisilip ng CIDG ay kung bakit sa dagat isinagawa ang nasabing training, gayong hindi pantay ang shoreline sa lugar at malakas ang agos ng tubig. Ayon sa mga pahayag ng ilang manlalaro, naglalakad at nagsasagawa lamang sila ng stationary jogging sa dagat bilang bahagi ng kanilang physical training para palakasin ang kanilang mga binti. Sa kasalukuyan, wala pa rin umanong nakukuhang ebidensyang CIDG na may nakatali o nakalagay na pampabigat sa mga paa ng mga manlalaro. Naniniwala ang CIDG na mas mahalaga ang direktang pagharap ng mga sangkot kaysa pagpapadala lang ng kanilang mga abogado. Sending lawyers in behalf of their clients during the investigation and making public statement would not serve the end of justice. Their lawyers cannot answer the questions which are being propounded by our investigators. Sa ngayon, 2 posibleng anggulo ang patuloy na sinusuri ng CIDG, yan ay kung may elemento ng homicide o hazing sa insidente. Naghain na rin ang CIDG na request para sa Immigration Lookout Bulletin kay Baldwin kung hindi ito makikipagtulungan sa investigasyon. Patrick Gupo, IBC News. Hey,